Bagamat tahimik po ang ating presidente, mga sangkay, pero may kapansin-pansin po siyang ginagawa ngayon. May dinudurog po at pinupulbos ngayon ang Pangulo ng Pilipinas. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? So ito nga po, pag-uusapan po natin itong mahalagang usapin ngayon. Actually, nakarang araw ko pa itong gustong talakayin kasi napapanahon, sunod-sunod po kasi yung mga inaatake ngayon o mga nasasakote ng mga sundalo no, sa buong Pilipinas ito. Luzon, Visayas, and Mindanao. At ngayon, mga sanggay, may mga hindi po siguro tayo napapansin. May mga nakakaligtaan po tayo. Ito po ay ang pagpulbos ng presidente natin o ng mga militar. Siyempre, sa utos po yan ng Commander-in-Chief. Dito sa mga grupo na nasa kabundukan at may dalang mga weapons. At alam nyo na siguro yan, mga sangkay, kung ano-ano sila. Okay? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito, gusto kong talakayin ito para maging babala na rin po sa lahat, mga sanggay. Kasi ito, iginiit ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Natutol siya sa anumang usapang pangkapayapaan sa eto. Ayan, mga sangkay. Tutol siya sa usapang pangkapayapaan para sa grupong yan. So bakit, mga sangkay? Alam nyo ba, ngayon, dinudurog ito ngayon nila PBBM. Siguro nakarang araw, mga sangkay, may mga sunod-sunod kayong nabalitaan na mga nasasakote. At ang nakakalungkot po dito, maraming mga kabataan ang involved. At itong mga kabataan to, mga nag-aaral sa mga universidad na nakukuha ng grupong to. Ako, mga sangkay, thankful ako kasi yung lugar namin, yung kwento ng lugar namin, ng barangay mismo namin, yung halos lahat ng mga lugar doon sa Samar, nasa kote na po ng grupo nila. Pero may isang lugar na hindi. Yun yung lugar namin. Hindi ko napapangalanan kung anong lugar, mga sangkay. Hindi po nila nakuha yun nung bata pa po ako nun, mga sangkay. 90s, 80s, 70s, tinry po nila yan. Naabutan ko pa po, mga sangkay, nung bata pa po ako, na pinupuntahan po mismo. Akala mo nga, mga sundalo eh. Pagdating doon, magpapamiting sa mga opisyal. Noon, mga sangkay, medyo wala pa. Hindi pa sementado yung lugar namin noon eh. Hindi tulad ngayon na labas-pasok na yung mga sasakyan. At madali na lamang po makakapunta yung mga tropang militar. Pero matibay po talaga yun sa lugar namin doon sa Samar. Kasi pinakitaan na po sila ng kung ano-anong mga pang-ano nila eh, pangungumbinsi. Pero hindi po talaga nila nakumbinsi. Makikipag-anuhan lang eh. Papalagan sila ng buong barangay namin kapag may ginawa silang alokohan eh. So, pero mga sangkay, ito matindi. Yung recruitment na ginagawa nila ngayon sa mga universities, sa mga schools, eh lumalala. Kaya ngayon, mga sangkay, hindi na po nagugustuhan ito ng pamahalaan. At ang sinabi ni Gibo, kasi ngayon na inaatake na po ito ng militar, humihina po yung puwersa nila. At dahil humihina na po yung puwersa nila, marami po ang nalalaga sa kanilang grupo. Nananawagan na po sila ng peace talks. Ang ibig sabihin, mahina na po sila. Taktika lamang po yan, mga sangkay, para magpalakas ulit. Peace talks, kunwari. Pero may nangyari na ba sa peace talks na yan? Simula noon hanggang ngayon? Wala. So, ang gusto nila, mga sangkay, kunwari may peace talks, para dahan-dahan sila mag-regroup. Ito yung babala ko sa lahat ng mga estudyante.
Kapag ka may mang-aalok, may mang-re-recruit sa inyo, tapos bit-bit yung pagiging makabayan, di umano, kuno. 'Di ba? Pagiging makabayan, pagmamahal sa bayan, yan yung mga bit-bit na mga yan eh. Mahuhulog kayo dyan. Yan ay bitag nila. Wag na wag nyong umpisahan na sumama o makilaho. Sa mga nag-aaral po sa mga universidad or mga college, wag na wag kayo sasama. Mapapahamak, masisira buhay nyo. Kita nyo ngayon, mga sangkay, may iba, ang babata pa po. Nagrarally pa nga po sila kasi nga po, bakit daw ginawa yun ng militar? Alangan naman tignan lang ng militar. Di sila yung mayayari. 'Di ba? Tapos nung nakita na, may future to na makatulong sa Pilipinas, anong ginawa ng grupong to? Sinira yung kinabukasan. Pambihira. Kaya mag-iingat kayo. Wag na wag kayong mapapauto sa mga universidad na kung saan naroon kayo. Sa UP, PUP, at iba pa. Kasi napapasok, hindi naman lahat, no, na napapasunod nila mga sangkay. Pero madali po kasing mapasok yung mga universidad na ganyan eh. Iginiit ni Department, eto na, ayaw nga po niya ng usapang pangkapayapaan. Sabi niya, no, I object to any peace talks with this group. Ayan po. Itong, baliktarin na lamang po natin, APN. They are the ones disturbing the peace. So why should we talk to them? Yari sila, mga sangkay. Diba? Sila yung lumilikha ng distraction. Tapos, may pag-usap yung militar ng kapayapaan. Paano yun? Ginawa niya ang pahayag sa panayam sa media sa gitna ng distribusyon ng tulong pinansyal at food packs para sa mga mangingisda na naapektuhan ng balikatan exercise sa Lawag, Ilocos Norte. Tama lang to mga sanggay. Ako I agree with our DND Secretary. Kasi nga po, alam nyo, hindi na po makataruhan itong ginagawa nila. Kaawa-awa yung mga estudyante nag-aaral tapos nire-recruit nila. Pinapagdala po nila ng mga bakal. Pambihira. Dinadala sa bundok. Magkakampo doon. Tapos palulusubin nila. Tapos ayun na. Huli ng Ang kawawa dyan talaga yung mga pamilya eh. Kaya kayo mag-iingat kayo. Sa mga nag-aaral, wag na wag kayong sasama sa mga ganun. They are committing. Ayan po, mga sanggay, gumagawa sila ng mga bagay na hindi talaga katanggap-tanggap sa lipunan. Plain and simple. So to call for peace talks is to elevate the morality sa grupo na to of their cause to something legitimate which I cannot accept, sabi po ni Gibo Teodoro. Ang ganda ng sinabi niya dito. They are committing, ayan po. Basahin nyo, mga sangkay. Diba? Totoo naman eh. Yun ang kanilang ginagawa. Ang pahayag ni Teodoro ay kasunod ng panawagan ng isang grupo ng mga dating peace negotiator sa gobyerno na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan matapos ang kamakailang operasyon ng militar sa Negros Oriental kung saan may 19 na mga individual na nadali. Hindi lamang po sa Negros, sa Samar nga po, marami din po mga sanggay na sakote ng militar at iba pa pong bahagi ng ating bansa. Susunod-sunod po ito. So mayroon po ngayong sekreto lamang ginagawa at kasi ni BBM. Hindi po siya yung tipong on this day, 'di ba? Ganon. I will declare an all-out operation against this group. Walang ganun si BBM. Hindi niya ginagawa yan. Malalaman mo na lang kasi andun na, may mga nagaganap na. 'Di ba? Kahit nga po yung kay PRRT, 'di ba? Bigla na lang tayo nagulat. Well, anong inyong opinion, mga sangkay? Pabor ba kayo sa sinabi po ng ating DND Secretary? I'm sure kahit DDS mag-a-agree dito. Pambihira. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.